Magulang nati Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, ano pat nakapamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Iahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Ngayon po ay Lunes ng 17 linggo sa karaniwang panahon. At kayo po ba ay nabuhayan ng pag-asa matapos nating marinig ang State of the Nation Address ng ating Pangulo? Pero hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa, no? Ano man ang ating mga narinig, kung ito man ay pangako lamang o kwento-kwento lang, ipagpasa Diyos natin. May 3 taon pa naman. Pero, di ba? Totoo rin naman na ang lahat ng mga nangyayari ngayon, makalipas ang 3 taon, sa simpleng pagsisirkel, di ba, no? Sa simple, sa maliit na pagsisirkel doon sa balota, ito ang resulta. Ano man ang tingin mo, maganda man o hindi, ang resulta, pero yun, doon nagsimula sa katuldok na yan. Kaya nga ngayon, no, pinapaliwanag sa atin ni Jesus na ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, kayang-kaya natin makita sa paligid, kayang-kaya nating maunawaan at sinisikap ng Diyos na maipaunawa sa atin itong, no, na maipaliwanag niya itong hiwagang ito ng kaharian ng Diyos. Sa pang-araw-araw na nakikita natin sa paligid, no, kaya nga gumamit ng buto ng mustasa, nasa kusina yan. Nasa kung saan silang nagtatrabaho. Marami ditong nakikinig, mga agriculture, yung kanilang hanapbuhay. Iba naman, dahil maraming babae, mga nasa bahay, gumagawa ng mga tinapay. Hindi kinakailangan ng talino, sobrang talino, para maunawaan ang paghahari ng Diyos. Nang lahat ay nagsisimula sa maliit na bagay. O ano man yung ating ginagawa, yung maliit na sinisimulan natin,
o pwedeng patungo sa langit o patungo sa impyerno. So ngayon, ano ba ang nararanasan natin ngayon? Ikaw, ano ang nararanasan mo? Langit o impyerno? Tapos nagtatanong tayo kasi, bakit? Bakit nagkakaganito? Ngayon, babalikan natin saan nagsimula. Paano nagsimula ang karanasan mo? Langit, impyerno. Bakit nagiging langit ang samahan ninyong mag-asawa? Sa mga maliliit at simpleng bagay. Bakit nagiging impyerno ang karanasan ninyong mag-asawa, ninyong magkaibigan, ninyong nasa organisasyon, sa maliit na bagay? Anong ginawa mo? Uy, kayo makakasagot nito. Imbis na, kasi maliit na bagay, di ba? No? Imbis na I love you, ang sinasabi, at kapag I love you, ang sinasabi mo, nagiging langit, patungong langit. Ang atmosphere, ang samahan ninyo. Pero kapag mura ang iyong sinasabi, nagiging impyerno ang inyong pagsasama. Saan man, mapag-gobyerno man yan, nasa loob ng tahanan, sa opisina, lahat yan nagsisimula sa maliit na bagay. Paano nauwi sa korupsyon? Sa pagngungupit. Nung maliliit pa tayo, nangungupit. Kumukuha sa bulsa, kumukuha sa pitaka. Ngayon, hindi na bariya ang kinukupit, bilyon-bilyon na ang kinukupit. Sa maliit na bagay lang. Paano tayo makakarating sa langit? Simulan mo sa maliit na bagay. Hindi ito yung biglaan. Yung maliliit na kabutihan na ginagawa natin o yung maliliit na kasamaan na ginagawa natin, yun ang magdadala sa atin sa langit, sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ng impyerno. Mahirap bang intindihin? Mahirap bang unawain? Kayo yan. O mamaya matutulog kayo. Bukas, pagdilat ng inyong mata, paano nyo sisimulan? Gagawin nyo bang patungong langit o patungong impyerno ang inyong araw? Maraming nasira ng mga samahan dahil lamang sa isang click, dahil lamang sa isang text. Maliit na bagay lang yan. Hi lang yan, di ba no? Hi. Ang tanong, kanino ka nag-hi? Nag-hi ka ba sa asawa mo? O nag-hi ka sa iba? O kaya, dahil nag-hi ka sa iba, rumble na. Away na, gulo na. At ano nangyari? Hiwa-hiwalay na. Di ba? Bigla lang ba kayong naghiwalay? Sa mga may asawa dito, no? Tabi-tabi po. Bigla lang ba kayong naghiwalay? Hindi naman, di ba? Kung i-backtrack natin, saan nagsimula? So, tabi-tabi po. Sa mga may sakit, bigla lang ba nandiyan yan? Hindi. Saan nagsimula? Sa mga pills. Maliliit lang yung pills eh. O ngayon, malaki na yung cancer. Saan nagsisimula? Kaya kumbaga, ibinabalik lang tayo kasi siyempre ito yung magdadala sa atin sa kahantungan natin. Gaya ng nangyari sa unang pagbasa, anong ginawa? Pinagsama-sama nila yung mga alahas nila, yung mga ginto. Gumawa ng isang malaking guya. Bigla lang bang nag-appear yung guya doon? Hindi.
Yung mga iniisip nila na, ay wala na, hindi nang babalik si Moises. Matagal lang nasa bundok, kaya kailangan natin ng Diyos-Diyosan na gagabay sa atin. Kaya bumuo sila, hindi naman bigla yung... So yung mga maliliit na desisyon natin sa buhay, yan ang magdidetermine kung anong karanasan ang mararanasan natin. Langit ba o impyerno? Amen?